Hi guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Virgo. So, may tatry tayong bago. Pag okay yung results, tuloy-tuloy natin siya para individual reading. So, this is for March 30 to April 5. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi niyo po alam yung Sun, Moon at Rising sign, sa end po ng video, may link tayo para dito. Readings, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. For kung kailangan niyo po ng private readings po or spell works, you can message me. And also, kung kailangan, ayun, kung gusto niyo po supportan na Lumago channel natin, just click the join or the thanks button sa baba. Virgo, how are you? So, we have here is clean it up, imagine, why, and then deep knowing, flexibility, observer, round and round, at ang deities mo, si Venus at si Pan. So, beauty, value, and love, anxiety, resourcefulness, and a wish to live. Well, Virgo, alam mo naman na may mga kailangan ka na talagang ayusin sa buhay mo. And literal, sa bahay mo na din. Kasi andito na, you have a lot of things going on. Ang dami mong ginagawa, ang dami mong responsibility, ang dami mong focus. Kailangan natin bawasan ngayon yan. Kailangan natin mag-trim down. Parang sa ano yan eh, sa kapag nagmag-gardening ka, minsan kailangan mong putulan yung ibang mga parte ng branches, hindi dahil para masira siya, pero para mag-focus yung nutrients doon sa ibang part ng halaman. Especially kung yung halaman mo is nagbubunga siya or namumulaklak. Baga pag inaral mo siya, minsan may mga parte na kailangan mong putulin to para mas yung nutrients niya ma-distribute lalo doon sa bulaklak or sa mga prutas para mas yumabong siya. Same thing din sa'yo. Alam mo yung tipong walang masama na, of course, na-enjoy mo din kasi being called the house of service, andoon na gusto mo talaga may ginagawa ka. Parang hindi ka mapakali ng wala kang nabubutingting or wala kang nagagawa. And the universe is also adding here na this is a time for you na medyo mag-mellow down. Okay? Kasi kailangan din natin ng pahinga. Kailangan din ng tamang pahinga. Di ba, Mira? Kailangan din na nagkakaroon ka ng moment na nagpo-focus ka. Actually, wala masamang minsan maging tumunganga. Minsan kailangan yon para ma-refresh ka. Kasi nakikita ko dito, with the card of Imagine, may mga bagay ka nang gusto sana pang gawin, pero feeling mo, wala kang oras. Why? Because masyado kang preoccupied. So this week, isa sa mga tuturo sa'yo ng universe yan, paano mag-set aside ng mga hindi mo na muna dapat i-focus. Well, tuturuan ko din ng universe this week ng paano mag-prioritize din. Ano ba yung importante? Ano yung dapat unahin? Ano yung regular? Ano yung from time to time lang? So, more on the time management ang ibibigay sa'yo ng universe this time. Now, with the card of the why, alam mo, wala namang masamang magplano. Pero dear, wag puro plano. Kasi nafo-focus ka na dun eh. Na ang dami sa inyo in-over with the deep knowing. Oo, tama yung ginagawa mo na parang ano ba yung mga pwedeng maging problema at hinahanap mo solusyon. Pero minsan nafo-focus ka na doon na napupunta ni attention mo doon sa possibility. Nawawala ka na doon sa target mo talaga, dun sa goal mo talaga. Kaya nga pinapabawasan ng cards para mag-mel ng cards yung ginagawa mo, yung mga focus mo, para mag-mellow down ka. Kalma lang tayo, ate. Kasi andoon na, kung hindi, ikaw talaga yung mapupunta sa situation na parang hindi mo na alam kung ano yung next. Na parang hindi mo na alam kung ano yung susundan mo, na hindi mo na alam kung ano ba talaga yung kakahinatnan mo. Kasi what I'm also seeing here, isa sa mga babasagin ng universe din sa'yo is yung besides overthinking mo, na yung pagiging negative mo. Kasi minsan napapaling na dun eh. Hindi mo napapansin na unti-unti nagpo-focus ka na doon sa mga bad aspects ng life. Cheer up!
Nawawala kasi yung smile mo eh. Pag ganun, nakakamiss yung ngiti mo, Virgo, na hindi, na tumitingin ka doon sa mga good things. Now, with the card of flexibility, observer, tsaka round and round, ayan. May mga matigas pa rin talaga ang ulo sa inyo na magmamatigas ka. Hindi, okay lang to, kaya ko to. Pero may kita mo din eh. Ma-observe mo na parang, bakit wala akong growth? Parang ang dami kong ginagawa, pero hindi ganun namumunga. Balik tayo sa analogy ng paghahalaman. Kasi nga, may kailangan mga putulin. Yes, parang yung iba sa inyo, magde-decide na, sige, magpo-flow, madami ako ikakat. Pero mas madami pa din na yun nga, magmamatigas. Now, it's okay. Kung andoon na lang, kasi iba sa inyo, naghahanap kayo ng physical evidence. Naghahanap kayo ng malalim na explanation. Naghahanap kayo ng, at magpinakita sa inyo na meron kayong panghahawakan. That's understandable. Pero ang gusto ipala sa'yo ng universe, yung tinatawag nating leap of faith. Dito kasi ite-testing din ng universe kung gaano katatag yung tiwala mo sa proseso na inilalatag niya. Gaano ka naniniwala sa kayang gawin ng universe para sa'yo. Gaano mo ilalatag yung sarili mo na, gusto ko sinabi ng Isaiah, sa Isaiah chapter 6 yata yun, "Here I am, send me." Andito po ako, ipadala niyo ako. Walang tanong-tanong. Sige lang, inoffer niya yung sarili niya. And this is what the universe wants to hear from you. Parang universe, andito ako, anong gusto mong gawin ko? Universe, andito ako, ano bang kailangan gawin ko? Yun yung hinahanap niya, yung willingness mo na. Okay? Ano ba? Kung ano tinatapat mo sa camera? Ngayon, anong ba yung sabi ng mga deities mo? So, we have here si Venus, yung beauty, value, and love. Tapos si Pan, anxiety, resourcefulness, and live. Dude, anxiety. Alam mo, isa sa mga cause ng anxiety mo is yung over-analysis mo, overthinking mo. Eto na yung time na sinasabi sa'yo ng universe, please, 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 mag-focus ka also on the good side. Walang masama na i-entertain natin yung negative side. Bakit? Kasi nga nakapag-plan ka. Pero everything na sobra is masama. Parang asukal. Masarap ang asukal. Pag sumobra, diabetes. Diba? Masarap ang patis. Pag sumobra, kidney problems. Same thing din. Walang masama na titignan natin yung negative side because that will help us para makita natin ano yung posibleng mga mangyayari at ma-prevent natin. Pero wag sobra. Because with the card of Venus, kailan nagpo-focus ka din on enjoying yourself. Kailan ka ba huling lumabas? Kailan mo ba na huling napangiti sarili mo? Kailan mo ba in-enjoy yung life mo? It's time that you redirect things then. Kasi, your happiness is also important. And don't forget, linisin mo na din yung bahay mo. Kasi kailangan na talaga siya. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo, subscribe, like, and share. Private readings po and spellworks, message nyo lang po ako. To support the channel, you can click the join or the thanks button sa baba. So, Virgo, maraming salamat sa'yo. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be, and hope to see you very soon. Mula po sa Baguio City, kasama po si Mirang Maholet. Have a great day, and I'll see you soon. Bye for now.